Okay, good morning everyone. So, today I'm going to discuss functions. Okay, so this one is a bit advanced pero I'll try na may discuss ito ng simple as much as possible para matutunan natin. Okay, so ang functions ay they are like small helpers in your code instead na paulit-ulit mong tinatype yung code mo para ma-execute siya dun sa program mo, ang gagawin mo, magde-declare ka na lang ng functions doon sa ibabaw ng main na program. So what happens is it makes your programs easier to understand and manage. So it's like kapag halimbawa nagluluto ka, pine-prepare mo muna yung ingredients bago mo siya ilagay dun sa niluluto mo. For example, halimbawa, kapag mag-chop ka muna ng sibuyas, ganun. So, basically, ganun lang din yung functions. Kumbaga, ay niyahanda mo muna siya bago mo siya patakbuhin doon sa program mo para hindi siya paulit-ulit. Okay. So, ang function ito ay isang block ng code na mayroong ginagawang specific. So, pwede natin siyang tawagin, literally natatawagin mo yung pangalan ng function mo every time na kailangan mo siyang i-execute. Tapos ang gagawin niya, iraran niya yung program or yung purpose ng function na dineclare mo. So, sa function, meron tayong tinatawag na return value. Ang return value is kung ano yung i-output ng function natin. So, meron tayong integer kapag whole number yung i-output niya. Meron tayong double or float kapag decimal number naman. Meron tayong char or character kapag single letter, ganyan. Meron tayong string para sa mas mga mahahabang words. It requires the string library. You declare it on the header. Tapos, meron tayong void na wala siyang ibinabalik. Kumbaga, mag-execute lang siya, pero wala siyang hinihinging output. Okay? Pag sinabi nating return type sa C++, it's the value of the function na hinahanap. So, every function sa C++ ay merong return type and it tells the program what kind of data to expect from the function. So, ibig sabihin, sasabihin kung depende sa return type kung anong data yung babalik. Okay. So, unahin natin yung pinaka-basic, yung tinatawag na void function. So, ganito ang declaration ng void function. Itong function name, kayo yung magde-declare niyan. So, kumbaga, bahala kayo kung anong pangalan yung gusto nyong ilagay para sa function ninyo. Tapos, dun sa loob ng braces, sa open and close braces, meron tayong tinatawag na code block, which is kung ano yung i-execute nung function name na yon every time na tinawag natin siya. So, as you can see, wala siyang return type. So, walang code na return sa ilalim. Kaya, kumbaga, wala siyang i-expect na babalik na output. So, ganito ang example ng function na walang return value. Okay. So, as you can see, nakalagay siya dito sa ibabaw nung int main natin. Tapos, ang pangalan ng function natin ay greet. Okay? So, for example, nilagay natin sa ilalim ng using namespace standard, we put in greet. Ayun. So, ano ibig sabihin nun? So, every time na i-execute natin, halimbawa, tinype natin dun sa loob ng main natin yung greet, ayan, lagay natin greet, tapos merong open and close parenthesis, and then yung semicolon, nag-execute siya ng function call. So, ang lilitaw na output niyan ay itong hello, welcome to C++ programming. Okay, this time, kapag magbibideo ako, ang gagawin ko, hindi ko na siya masyadong i-example doon sa Visual Studio Code kasi I want you to try this on your own para mapamiliarize kayo. Try ninyo to sa inyong mga laptop or sa cellphone ninyo para makita ninyo ano ba yung ginagawa nitong function na to. Okay? So, ang ginagawa niya,
yung greet na function, kapag tinawag natin siya, magpiprint siya ng message doon sa screen natin na hello, welcome to C++ programming. So basically, hindi mo na kailangan paulit-ulit na i-type ito sa code mo, yung hello, welcome to C++ na yan. Kasi nga, itatype mo na lang to, greet, ganun. Okay? So yan yung tinatawag natin na void function. Okay. So here's another one. Yung void function natin, pwede nating ilagay yan sa loob ng loop. So it can execute the void function depende dun sa dami nung loop na dineclare mo. So dito, ang sabi, if it's less than 3, tapos ang initial niya ay 0. So ilang beses siya mauulit? It will be repeated 3 times. Kasi nga, ika-count yung 0 as beginning. Okay? So, ayan. Okay. Papadala ko yung PowerPoint sa inyo. So, you can try the code. Okay? Or kapag pwede naman, ang gagawin nyo na lang is you post the video and then you screenshot and then you try to code it on your Visual Studio Code or yung mga app ninyo sa cellphone ninyo. Okay. Next one. This one is a value returning function. Ito na yung may hinihinging output. So, ito yung pwedeng integer, double, float, character, or string. As you can see, yung syntax niya, meron na siyang return value. Tapos yung return type, ang ilalagay natin dyan ay int, double, char, or string. Kumbaga, anong type yung function na yon? Balik natin dun sa isang slide. Unlike dito sa isa na void yung nakalagay. Okay. So, sige. Ganito yung itsura niyan. This one as an integer type na return. So, what it does is, dito, dineclare natin na addition yung ginagawa niya. So, add integer A, integer B, and then you return A plus B. Okay? So, ang gagawin niyan, kapag nag-run ka ng program, tapos nilagay mo dito, ayan, nag-execute ka ng function, ito execution niya, add 5,7. What it does is, it will return this one. Pagpaplasin niya yung value ng A tsaka B. Kasi, ang declaration natin is yung first na entry ay integer A and this one is integer B. So, that's what it does. So, ito yung i-return niya na value. Okay? Next one, this one calculates a square of a number. So, dito, nagpangalan tayo ng integer square. Tapos, ang gagawin niya is, imumultiply niya by itself. So, for example, nag-declare ka ng number, okay, 6. Tapos ngayon, ang ilalagay na dito is kung ano yung value nung dineclare mo dito. Okay? So, that's what it does. So, kumbaga, tandaan natin na kung ano yung declaration dito sa tabi ng return, yun yung i-execute niya. Okay? Tapos ito, yung nasa upper part, kayo yung magde-declare niyan. Pwede mong palitan yung pangalan. Tapos pwede mo ring palitan yung return type niya. Okay? Next one. This one is what we call a parameterized function. Ito ay tumatanggap ng parameter. Kapag sinabi nating parameter, ganito yan. For example, halimbawa, yung function. Halimbawa, sa kusina, yung blender, ang trabaho niya ay mag-blend. Di ba? Maghalo. Ganun. Yun ang trabaho ng blender. Yung blender, function yun. Kasi yung purpose niya ay mag-blend eh. Kapag sinabi naman nating parameter, yun yung ingredients nung function natin. So, pwede nating sabihin, ang parameter natin ay mango, or banana, or apple, para mas specific yung gagawin ng blender. Okay? So, function, tas parameter type. Ganun. Ganun ang ginagawa ng parameterized function. Kumbaga, meron ka ng specific na hihingin. So, ganito yung itsura ng code niya. I-declare the return type, yung pangalan ng function, tapos pwede kang mag-declare ng maraming parameters. So, it will
run the code once na tinawag yung function name. Okay, so let's take a look at this. So this one, nag-declare tayo ng multiply yung pangalan ng function natin. Tapos we declare integer 1, integer A, integer B, and then what it will do is return A times B. So for example, nag-declare tayo ng integer ulit dito sa main program natin. What it does is, i-execute niya yung multiplication. Okay? So, kumbaga kahit walang naka-declare na, kumbaga yung parang purpose niya, as long as nag-declare ka ng dalawang number, tapos tinawag mo yung function mo, gagawin niya to. Okay? So, ano ba yung difference ng skip muna tayo dito sa rectangle. Ano ba yung difference ng function na nagre-return ng value sa function that has parameter? Sa function that returns a value, it's like you're using a calculator. Okay, so what is 5 plus 3? It gives you back 8. If you have a function to add two numbers, this function would give back the total when it's done. Kumbaga, ang gagawin niya is yung total ng 5 plus 3 kapag function returns a value. Yung output, kumbaga. Yung isa naman, yung type of function that takes information, yun yung parameter. Pag halimbawa, nabago na yung value ng parameter mo, yun na yung masisave na, kumbaga yun na yung information na sinesave nung function mo. So, let's take a look at the other example. This one, it will return an area of a rectangle. So, what it does is it multiply the length and the width. So, every time na mag-declare ka ng number, yung first number will always be considered as the length. And then the second one will always be the width. Kasi yun yung parameter mo eh. Kumbaga parang, kung halimbawa napagbaliktad mo yung value ng number, halimbawa 5 yung inuna mo dito, that will be read as the length. And then yung 10, that will be the width. So, ganun yung value nung function parameters natin. Okay? Here's an example na function that returns a value pero wala siyang parameter. Okay. So, for example, nag-declare tayo ng function na string tapos gumamit tayo ng default name na pangalan ng function natin. So, ang ibig sabihin nito, every time na i-execute mo tong si getDefaultName, ang lilitaw na output dun sa screen natin ay Alice. Kumbaga yan. So, halimbawa, in-execute natin getDefaultName, ang output niya, ayun, output's default name is Alice. Puro palaging Alice yung lilitaw. Okay? Kasi nga, yun lang yung purpose niya eh. Yun na yun naka-default sa kanya. Here's the difference kapag function na mayroong parameter. Okay. Dito, lalagay natin greet by name. So, dito, pwede kang mag-declare, pwedeng mabago yung i-output na pangalan nung function mo. So, halimbawa, in-execute natin dito, nilagay mo sa main program mo, greet by name, Bob. Ayan. Ang i-output niya, ayun, yung pangalan na Bob. Pag halimbawa naman, nilagay mo, greet by name, Alice, ang i-output niya is yung Alice. Kumbaga, meron kang ilalagay na pangalan doon sa loob ng function, doon sa loob nitong parenthesis niya. That is how we use function na mayroong parameter. Palaging tatandaan, pag sinabi nating may parameter, ito ay mayroong hinihingi. Okay? So, for this one, ang hinihingi niya ay yung pangalan ng user. Okay. Next one, yung tinatawag naman nating default parameter function. Halimbawa, kapag walang i-declare na another value, ang lagi niyang gagamitin is yung default value. Okay? So, ibig sabihin, kung natatandaan ninyo, yung salary computation natin na kapag namali ng input doon sa job title or sa trabaho, yung ating sa salary computation, ang default value niya ay sa stop. So, dito, pwede mo na palang i-declare na function yung default value mo. So, hindi mo na kailangan mag-code ng mahaba. Okay. So, let's take a look at this one. So, just like
what we did dun sa isang example, ito naman, halimbawa, sa simula, ang pangalan na dineclare natin ay user. Ayan, string name, user. Unless wala kang ilalagay dito sa loob ng function, ang i-output niya ay ano. Okay? Okay, sige nga. I want you to try this one and then I want you to comment doon sa dito sa video. I-comment ninyo kung ano yung output kapag wala kang dineclare na pangalan dito sa loob ng function call. Okay. Sige. You try it and then you comment it on the video. Another way para magamit natin yung merong default value is kung halimbawa magde-declare tayo ng discount rate. So for example, ang default na discount ay 10%. Ngayon, pagdating dun sa baba, pwede kang mag-declare ng another discount. Pwede kang magbago ng discount, okay? For example, ang function name kasi natin ay calculate discount. So dito, nilagay calculate discount 100. So what it will do is, i-declare na niya yung price after nung 100. Unlike this one, na kumbaga naka-steady lang sa 10%. Kumbaga, pwede mong baguhin yung default value ng iyong discount kapag tinawag mo yung pangalan ng function. Okay? So, sa halip na mag-code ka nga naman ng mahaba, tawagin mo na lang siya. Okay? Another one is recursive function. So, pag sinabi natin recursive function, it calls itself in order to solve a smaller instance of the same problem. Ibig sabihin nito, para siyang looping na pwedeng maulit. Or, ayan, katulad nito, habang may condition, uulitin niya yung execution ng function. Okay, so it looks like this in syntax, and in example, it looks like this. Let's do one example on we do a factorial. So a factorial is a number, is the product of that number and every number below it down to 0. Kapag sinabi natin ganito, ayan, 3, tapos nakakita kayo ng exclamation point, ang tawag doon factorial eh. Ang gagawin niyan, imumultiply niya yung mga kasunod niyang number. So 3 times 2 times 1 hanggang sa mag-0 siya. Or hanggang sa mag-1 yung huling number mo. So 3 times 2 times 1 equals 6. So 3 factorial is equal to 6. Now, this one is an example of what we call recursive function. Kung kailan pa ulit-ulit niyang patatakbuhin yung purpose ng function na yon unless makarating na siya dito sa 1. So, let's take a look at this. Okay. So, this one, mayroon tayong pinangalanan na function. Ang pangalan niya ay factorial. So, integer n. So, if ang n ay 0, magre-return 1. So, what it does is, what it does is, it quits the program. And then, pag dito, else, return n factorial, ang gagawin, n minus 1. So, halimbawa, yung value ng n ay mas malaki sa 0. Ang gagawin niya, magma-minus 1 siya ng magma-minus 1. So, for example, sa integer main natin, ang sinabi, factorial 5. So, ang gagawin nun, 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Okay? Ganun yung gagawin. Okay, I want you to try this one. And then you comment what will be the output. Okay? So, factorial 5 So, 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So, ganun yung execution niya. What would be the output for this execution? Ito. So, pag sinabi nating recursive, kumbaga, meron siyang condition. Okay? Tatakbo siya ng tatakbo hanggang sa makarating dito sa condition na yan. Okay. So, next example is a countdown timer. So, kunwari, magde-declare tayo ng number. Kumbaga, parang pangalanan natin ng start, yung pangalan ng number. Tapos, ang gagawin niya ay magka-countdown siya. So, kunwari, 5. Ang gagawin natin, 5, 4, 3, 2, 1. Kapag dumating sa 0,
magkakaroon ng output na blast off. So, it simulates a launch ng rocket. So, this one is a good example or a basic example of what we call recursive function. Uulitin yung function hanggat hindi nakukuha yung condition na hinihingi. So, tingnan natin. So, dito, ayan. Tingnan natin dito yan sa Visual Studio Code. Okay? So, ito yung function natin. Void countdown. Ayan, dineclare natin siya dito. Tapos, ito yung recursive natin. Okay? Kapag 0, blast off na yung lilitaw. Habang hindi pa, ayan, habang hindi pa 0 yan, -1 ng -1. So, n-1. So, dito, meron, dun sa main program natin, meron tayong integer na ang pangalan ay start. So, input natin yan. Tapos sasabihin, enter countdown start. Pag tinype natin, halimbawa 10. And then, yun yung input niya. Then, dun siya magsisimula. Tapos kapag namabot siya sa 0, mag-output tong blast off na to. Run natin yung code. Angat natin. Wait natin. Ayun, enter countdown start sabi. Zoom in nga natin yan. Enter countdown start. So, i-type natin 10. So, pag enter ko yan, mag-output ito ng 10 minus 1 minus 1 hanggang sa umabot siya sa 0. Kapag nasa 0 na siya, lilitaw blast off. So, syempre mabilis to. Pag in-enter ko yan, ayun. Diba? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, naulit yung function hanggang sa dumating na siya dun sa condition na hinihingi. Kapag nandun na siya, mag-i-execute na yung program. Or kumbaga, lalabas na tayo dun sa program natin, which is yun nga, yung return 1 natin. Diba? So, ganyan yung example nun. Okay. Ang function, it sounds intimidating at first, lalo na kung di mo siya naiintindihan. Kasi parang ang komplikado. Pero simple lang siya. Pag sinabi nating function, i-declare lang yan dun sa taas. Dito sa taas. Kumbaga, inuna mo muna siyang i-declare bago mo siya nilagay din eh. Para nga hindi na paulit-ulit yung mahabang coding. Ganun lang siya kasimple. Okay? So, ulitin ko lang bakit sa taas siya nakalagay. Kasi nga, yung C++ at katulad ng iba pang programming language, ang pagbasa niya ay mula sa taas, pababa. So, kumbaga, in-execute muna bago siya pumasok doon sa main program natin. Okay. So, in summary, functions are vital para sa ating code organization and problem solving because we don't need to write over and over again yung mga ating code. So, it lessens the amount of code. Natatandaan niyo yung turo ko sa inyo during the first meeting natin na usually ang IT, ang programmer, hindi mo siya mame-measure sa haba ng code na ginagawa niya. Kumbaga, kung gaano ka ikli yung code, tapos nakakapag-solve siya ng problem, dun siya magaling. It's not about kung gaano kahaba yung code mo. It's about gaano ka-ikli. Okay? So, by understanding the different types of functions, you can develop structured and modular programs in C++. Mas maayos siyang programming. So, kumbaga, maganda siyang example ng best practice, yung mga function declaration. Okay, kung meron kayong mga katanungan at nalilito kayo, you can comment it dun sa Google Classroom natin. Or you can just message me dun sa Google Classroom para mas malinawan pa. And then, syempre, magkakaroon naman tayo ng further discussion pa about doon sa function kapag nag-laboratory na tayo. Okay? So, araling mabuti. You can watch it as often as you like. And practice lang ng practice ng coding. Kasi mahalaga na matuto tayo talagang mag-code. Lalo na kung IT tayo. Okay? So, good luck and goodbye.